Ito ang naramdaman ko habang pinapanood ko ang Queen of Tears Episode 9. Kung hindi mo pa napapanood ang Episode 9 ng Queen of Tears, skip mo muna yung video na to, balikan na lang ulit. Episode 9 ng Queen of Tears. Lahat ng characters, pati yung mga kalaban, naglabas na ng mga mukha, tunay na mukha nila. Unahin natin yung pinakalintik sa mga putang inang kalaban, ha? Ito. Itong babae na to, simula ngayon tatawagin ko tong surot, ha? Alam mo, pinaka nakakainis na karakter, yung Filingera, Asumera, tapos magiging masama siya, babalik rin niya lahat, expecting na may mapapala siya. Binaliktad nga niya yung bilyonaryong pamilya eh. Ano nga asahan mo dun sa mga kasama niyang bumaliktad? Di malamang i-Indianin din siya. Kung hindi man lang kalahating bobo yung putang inang utak nito, hindi ko alam kung ano iniisip niya. Sobrang inis ko dito sa character na to, yung chicks ni Lolo, nilagay siya sa lugar niya, tapos pati yung ex ni Hein, pinagtawanan siya. Sobrang satisfying yung scene na yun. Yung putang ina pinagtawanan siya. Talagang, ganon. Yung artista na to, sobrang galing niya. Nakakainis talaga siya. Talagang nakakainis. Sunod tayo sa pangalawang kalaban, yung chicks ni Lolo. For some reason, yung director gusto niya ipakita yung color red as some sort of power. Kung mapapansin mo yung shot ni Hein before na naka-red siya, naka-red din siya ngayon. Siguro signaling na siya na yung may power or siya yung whatever. Lumabas din yung tunay na mukha niya. Hindi niya talaga mahal yung anak niya, no? Si X. Talagang very selfish. Yun na yung character niya. Tinry niya rekontrolin yung anak niya pero hindi niya makontrol. Tapos pinamukha niya dun sa anak niya na ako yung may control ng share. Wala kang magagawa sa akin. So ginawa nung anak niya, tinanggal yung control niya. Wala na siyang sense ngayon. So, satisfying. Yung dalawang kalaban, no? Ganon. Okay, so satisfying. Kung hindi dahil dito sa dalawang ginawa nitong ni X, baka pinagmumura ko na rin siya eh. Pero susunod na rin to, ha? Speaking of si X, lumabas na rin yung tunay na kulay niya. In love siya kay Hein in a very, very creepy way. Hindi ko alam kung in love siya or obsessed lang siya. Pero nung nakuha niya yung ID ni Hein, tapos tinignan niya yung results ni Hein na mumamatay na siya, tapos nanginginig siya, umiiyak siya, siguro na doon niya lang naisip na, oh shit, para saan ba tong pinag-aagawa ko kung mumamatay rin pala yung crush ko, no? So, ginawa ko to, nasira pa yung pangalan ko. Sana hindi na lang, parang gano'n. Sana yun ang iniisip niya, siguro, di ba? Or, baka naman iniisip niya is, ewan ko, basta weird, ha? Tapos yung bandang dulo, nahanap niya kaagad si Hein. Well, as expected, matalino si Gago eh. So, titingnan natin ano mangyayari pagdating sa episode 10. Interesting. Sunod tayo sa pang-apat na kalaban. Si Dahye, yung asawa ni brother ni Suchol. No? Binigyan na sila ng backstory. So, mukhang in love naman si Dahye sa kanya. Pero yung scene na yung nasa US na siya naglalaro ng, di wala, Korean Mobile Legends yata yun. Tapos umiiyak yung anak niya. Binigay niya yung laruan dun sa anak niya. Dun sa sulat kasi sinabi niya na hindi mo tunay na anak ito. Sinabi nga kay Suchol. So si Suchol nasira yung buong buhay, di ba? So parang medyo 50-50 pa. Hindi naman siguro sobrang sama yung writer, di ba? Na mangyayari is hindi nga talaga anak yon. Well, kaninong anak naman yon? Yung kay X. Pero hindi eh. Feeling ko, sinasabi lang ngayon para mag-move on na siya. Pero hindi rin, wala rin sense yung move eh. Imagine mo kung anak yon ni Suchol, eh di ibig sabihin ikaw, nandun ka na sa loob ng pamilya. Bakit mo babalik ta rin yung pamilya mo, eh mas maraming makukuha yung anak mo pag nandun siya sa pamilya na yun? Bakit mo babalik ta rin yung pamilya na yun? Alam mo yun? Kung magkano ba hinahabol mong pera? Sigurado ko mas malaking pera makukuha ng anak mo pag nag-stay siya dun sa family niya as one of the businessmen. Tanga nga yung tatay,
pwede mo naman turuan eh. Matalino naman si nanay eh. So, pwede nga turuan para tumalino, di ba? Hindi ko alam kung anong iniisip ng mga characters na to, no? So, yun. Speaking of Suchol, yung brother ni Hein, nag-breakdown na siya. Na-realize niya gano'n siya katanga. Kasi naloko siya ni X. Pero tangin na naman, pagdating doon sa asawa niya, tanga pa rin siya. Alam mo yung scene na parte sinasabi niya, nakasulat doon sa letter na, tanga ka, hindi mo anak to, blah blah blah. Ang na-pick up niya lang doon sa letter na yon is, dati sinasabi niya ako yung pinaka-special. Ngayon wala ako sa tabi niya, ba't di niya ako hinahanap? Ngayon umalis siya, bakit hindi niya ako hinahanap? Alam mo yun? Sa sobrang tanga niya, nakakainis siya. Does that even make sense? Sarap hampasin eh. Alam mo kung ano yung katumbas nung ginagawa niya in real world? Alam mo pagka merong babae na na-inlove sa'yo, sabihin sa'yo, ano na tayo? Tapos sasabihin mo sa kanya, well, I like you. Tapos may interpret niya, oh shit! Mahal na niya ako. Eh, pero sinabi sa'yo, like lang. Alam mo yun? Parang, punta tayo kay Hein. Di nandun nga siya sa bahay, nakita niya yung nanay ni Hyunwoo, tapos nabilib siya, na-amaze siya. Kasi, growing up, wala siyang mother figure. Tapos nakita to ng nanay ni Hein, na kung saan, slowly tinatanggap na niya yung kung ano yung nangyari sa kanya, yung pagkatao niya ngayon, yung bago, na wala na siyang pera. Tapos siguro, nagsaselos. So, tingnan natin paano mag-play out to. Pag nalaman na ng nanay ni Hein na mumamatay na siya. So, feeling ko magkakaroon ng 180 dyan somewhere. Tapos si Bomja, feeling ko bagong love interest. Kasi na-meet niya yung nanay nung isang lalaki. Baliw. Sabihin mo nga, nanay mo ako. Tapos sinabi niya na nanay ko siya doon sa lalaki. Tapos yung isang lalaki naman sabi niya, hindi, nanay ko. Tapos minanipulate yung nanay niya para pumunta sa kanya kasi kilala nga niya, di ba? Feeling ko, pangitain to eh. Sila yung magkakatuluyan. So, magiging magkakatotoo yung nangyari. Magiging nanay niya, mother-in-law nga lang. Tapos punta naman tayo kay Hyunwoo. Di nagsimula nga yung buong episode 9 na nagkakagulo yung bahay. Tapos sinet up ni Surut yung buong bilyonaryo family. Tapos biglang dumating si Hyunwoo para pick upin sila at dalhin doon sa bahay, doon sa hometown ni Hyunwoo. Bumalik siya sa opisina. Alam mo, nakaka-relate ako dyan eh. Alam mo yung tanga-tangahan ka na lang. Tapos, ay, bago yung boss. Boss! Oh, palakas ka sa bagong boss mo. Pero, hindi kasi convincing yung, yes, boss. Opo, boss. So, parang, alam niya, naggalit ka pa rin. Eh, kung ginawa na lang sana ni Hyunwoo is, boss! Ako nang bahala sa'yo. Alam ko lahat ng dumi nila. Tapos, tsaka gumawa ng diskarte. Baka mas effective, di ba? Anyway, nahanap ni Hyunwoo yung fraud. Hinahanap niya yung nag-commit ng fraud. Tapos sa dulo, sa ending, nakipagsuntukan siya doon. Tapos mukha namang mananalo siya kasi nga special forces siya ng Korea before. So, ano mangyayari sa episode 10? Let's see. Okay, so punta tayo doon naman sa love team ni Hyunwoo tsaka ni Hein. Alam mo, itong si Hein, alam mo yung part na pinuntahan siya ni Hyunwoo, tapos mag-uusap silang dalawa, tapos sinasabi ni Hein na, wag mo ako pakialaman, divorce tayo, blah 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 blah. Pero yung nararamdaman niya naman talaga kay Hyunwoo is mahal niya talaga. Alam mo, parang minsan sarap sampalin tong si Hein. Parang, putang ina. Mahal mo, di ba? Aminin mo na lang kasi aminin mo na lang. Wala sa'yo. Inamin mo na rin naman dati, di ba? Aminin mo na lang. Para tapos na yung istorya. Tayo, wag mo na pahirapan. Nakakainis eh. Tapos somewhere down the line, nawala na naman siya sa sarili niya. Tapos gigising siya. Yung bad guy kasi gusto kunin ngayon si Hein as guardian. Feeling ko yun yung bagong goal niya. Let's see kung ang trope na mangyayari is either ibibigay niya yung sarili niya para in exchange sa lolo, or baka natanga siya, nag-regress yung memory niya, tapos hindi niya na alam ulit ano nangyayari tulad nung before. Tapos mas mahaba na ngayon. Tapos wala nang control si Hein sa sarili niya, tapos nakuha nung ex yung si Hein? Siguro parang ganon. Anyway, let's see. Interesting ano mangyayari sa episode 10. Pero, deep down inside, no, feeling ko, malaking cliffhanger na naman yung episode 10. Kasi nga episode 10. Tsaka Sunday. Parang hilig ng show na to na, pasayahin ka na Saturday, tapos pagdating ng Sunday, pahirapan ka. Alam mo, mag-antay ka ulit sa linggo. So, anyway, let's see what happens on episode 10. Okay? If you like this video, like, share, subscribe, follow. By the way, may YouTube channel pala ako.
pwede ka mag-subscribe dito. Okay? Bye.